Magandang gabi sa inyong lahat. Ako muli si Ate Oche. Sa unang bahagi, nakita natin kung paano naging sandalan ni Ava ang kaibigang si Olivia habang lumalayo ang loob ni Emma. Pero ang hindi alam ni Ava, ang bawat haplos at salitang tahan na ni Olivia ay may kasamang lason. Dahil lang totoo, habang pinapatahan ni Olivia si Ava, siya rin ang dahilan kung bakit ito umiiyak. Ngayong gabi, papasok tayo sa mas malalim na bitag. Handa na ba kayong makita kung paano sumasayaw ang dalawang traidor sa harap ng biktima? Ito ang part 2. Isang gabi, nagpasya si Olivia na isagawa ang susunod na hakbang. Pinuntahan niya si Ava sa kwarto nito, dala ang isang bote ng alak. Ava, uminom ka muna. Masyado kang stress kay Emma. Alam mo, kanina habang wala ka, nakita ko siyang may kausap sa phone. Tumatawa siya. Hindi ko alam kung sino, pero sigurado akong hindi ikaw ang dahilan ng tawa na yun. Bakit, Olivia? Ginagawa ko naman ang lahat. Bakit parang mas masaya siya kapag wala ako? Kasi baka hindi na talaga ikaw ang kailangan na. Ava, look at you. You're beautiful, you're kind. Bakit ka nagtsatsaga sa taong hindi ka kayang pahalagahan? Kung ako sa'yo, papabayaan ko muna siya. Hayaan mo siyang hanapin ka. Bakit hindi ka munang matulog sa kabilang kwarto? Hayaan mong maramdaman niyang wala ka rito. Salamat, Olivia. Buti na lang nandito ka. Sige, matutulog na muna ako. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Pagkapasok ni Ava sa kwarto, agad na lumabas si Olivia sa sala. Ilang minuto lang, narinig ang tunog ng susi. Dumating na si Emma. Babe, nasan siya? Tulog na ba? Napaniwala ko na siyang kailangan niya ng space. Ang bilis talagang utuin ni Ava. Halika dito, miss na miss kita. Ang galing mo talaga, Olivia. Kung hindi dahil sa bang advice mo sa kanya, baka nahuli na tayo nung isang buwan pa. Salamat sa paghahanda sa kanya. I'll do anything to have you, babe. Kahit magpanggap pa akong best friend niya habang buhay. Basta sa gabi akin ka. Akala ni na Emma at Olivia ay ligtas sila, pero ang hindi nila alam, nakalimutan ni Ava ang kanyang phone sa sala. Nagising si Ava dahil sa uhaw at dahan-dahang lumabas sa kwarto. Nasaan na ba yung phone ko? Baka nag-text na si Emma. Babe, baka mahalata niyo yung pabango mo sa akin bukas. Hiyaan mo siya. Sasabihin ko lang na hindiram ko yung jacket mo. Ganun naman sa kadaling maniwala, diba? Ang tanga-tanga niya talaga putiting sa'yo. Natigilan si Ava, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang boses na nag-comfort sa kanya kanina at ang boses ng taong mahal niya, magkasama sa iisang dilim. Anong ibig sabihin nito? Alva, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba? Akala mo ba tulog na ako? Akala nyo ba magpapatuloy ang panloloko nyo? Olivia, kaibigan kita. Hiningan kita ng payo. Pinagkatiwalaan kita. Payo? Binigay ko naman ang payo na kailangan mo. Ava, sabi ko sa'yo, diba? Iwan mo na siya. Kasi ang totoo, matagal na kaming masaya habang ikaw nagmumukhang tanga. Ava, makinig ka. Huwag mo ako mahawakan. At ikaw, Olivia, ikaw ang pinakaahas na nakilala ko. Ginamit mo ang sakit ko para lang makuha siya? Hindi ko siya kailangan makuha, Ava. Siya ang kusang lumapit. Masarap pa siya akong kasama. Hindi nakakasakal. Gaya mo. At doon, sumabog ang lahat. Ang maskarang suot ni Olivia,
tuluyan ng nahulog. Ang tiwalang iningatan ni Ava, naging abo sa isang saglit lang. Pero ang tanong, titigil ba sina Emma at Ava at Olivia ngayong huli na sila? O baka mas lalo lang nilang idiin si Ava sa putikan? Napakasakit makita na ang taong takbuhan mo sa hirap ay siya palang dahilan ng iyong paghihirap. Ako nga muli si Ate RJ. Laging tandaan, ang ahas kahit anong tago sa damuhan, lalabas at lalabasin para matuklaw. Abangan ang part 3 para sa ganti ni Ava.